mga pamangkin! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Ay, taray. Ibig sabihin, nakakita ka sa cellphone niya ng mga sexy girls na friends ninyo. Lang, ganun. Ay, pak. O tapos? And then, isa pa na nakita ko is, ano ba to? Nag-selfie siya with With ano? picture ng isang girl sa bed niya. Ay, pak! Nakaka-high blood naman yan. Ibig sabihin, nakita mo sa phone niya, meron siyang mga selfie. Ito may mga pictures siya ng mga girls na friends niyo. Plus, ang pinakamatindi nun, may nakita kang picture kasama ang isang babae sa bed niya. Yes. And then, kita naman sa ay sa kinikilig. Pero ang sabi niya, biruan lang daw. Friend lang. Friend Biruan niya, pero kasama niya sa bed. Hindi. Yung picture ng girl nasa bed. Ay, yung picture ng girl nasa bed. Parang pinapantasya, ganon. Yung parang ini-imagine na dito together. Tapos yun ay nakasend yun dun sa girl, ha? Ay, taray. Tapos sinend niya pa, pinakita niya pa sa girl na yung picture niya ay nakalagay doon sa bed niya. Oo. Ha? Ang weird. Tapos ano pa? Yun nga, tapos may conversation siya with ex, deleted pa, ha? Oh. Yung makita mo na may deleted na convo. Okay, na parang ayaw niyang ipakita at ayaw niyang malaman mo. Ganon ba? Eh, oo, yun nga. Nakakaloka. O tapos nung kinonfront mo siya, anong sabi niya? Closure? Closure? Anong pinagsasabi niyang closure? Diba? Hindi ko mag-gets din eh. Kaya, napatawag. Ako din ate, hindi ko yan mag-gets. Kasi kung meron ka ng present, ba't ka pa nakikipag-flirt sa ex mo? Sorry to say but it's flirting for me. Diba? Nakakahirap talaga. Oo. Kasi, 10 years na kami eh. Tapos may mga anak eh. Tapos may mga anak na pala kayo. So, you're a family already. Tapos makikita mo na yung asawa mo. Asawa mo ba o partner mo? Partner lang. We're not married. Kahit hindi pa kayo married, pero may commitment kayo, di ba? May pamilya kayo. So, ibig sabihin, it's really not right. I think doon pa lang sa part na nakikipag-chat ka sa ex mo, anong motibo mo? Ano yun? Diba? Friendship? Pero sabi niya, ano daw? For closure? 10 years na, wala pa rin closure? Ayaw daw niya ng gulo. Alam mo yun. I don't think that's really the reason. I think it's flirting. Let's face it. Mag-real talk na tayo dito. Sinat ko yung girl. Oh. Sinat ko yung girl. Gamit yung account niya and then gamit account ko. Pero both binlock niya. Walang response pero block agad. Oy, nakakaloka. Alam mo may something, no? May something talaga. Tapos inutusan pa niya na i-delete yung conversation. Sa girl lang naturo na mag-delete ng conversation. So bakit kailangan mag-delete ng conversation kung wala namang malis yung conversation? Yun nga eh. Kaya pilit kong iniisip. Na Gusto niyo ano? ba yun nga yung sinabi ko. Gusto niyo ba magbalikan? Alam mo, in fairness naman timbangin lang natin, let's look at it, i-balance natin. Hindi naman sa gina-judge natin yung partner mo. Kumbaga, intindihin natin kahit paano. Kasi OFW malungkot yung buhay nila doon. Pero kahit pa malungkot yung buhay mo at nag-iisa ka, hindi pa rin lisensya yun para gumawa ka ng isang bagay na mali. At mali yung nakikipag-chat tayo at nakikipag-flirt tayo sa ex natin, ha? Hoy, wag nating itatama yun. Kumbaga, wag nating gagawing tama yung isang bagay na mali. Kasi kapag ex mo na, natural kapag nakikipag-chat ka pa rin naman doon, kahit na musta na, kumain ka na ba, naligo ka na ba, kahit mga ganon lang, alam naman natin, flirtatious yun. Diba? Alam naman natin na may ibig sabihin nun, especially kapag ginagawa mo yun sa ex mo. Diba? Te, ano na te? Diba? Sabi ko nga, may pinagsamahan kayo. Nagbe-bring back memories kayo. Yes, correct. Alam mo, diba? Hindi naman sa mga judgmental tayo, diba? Pero alam naman natin may something. At saka, I have ex din naman. Pero hindi ko talaga kino-confirm yung mga friend request or mag-reply sa chat nila. Oo. I think, Due respect sa kanya.
Yes, totoo yan. Ito, to be fair lang. Alam nyo, ako, ang ginagawa ko kasi, pag may ex, hindi naman ibig sabihin na i-block na natin siya, wag na natin siyang i-friend. You can be friends with your ex. Pero yung makikipagkamustahan ka sa kanya, at makikipag-conversation ka sa kanya ng mga bagay na hindi naman importante, may ibig sabihin yun. Ex mo nga eh. Ibig sabihin na fall ka doon sa tao. Minahal mo yung isang tao. At malaki ang tsansa na magkabalikan kayo ulit, magkaroon kayo ulit ng mga flirting moments, magkaroon kayo ulit ng relasyon na mali kasi nga minahal mo na yung tao before eh. Naiintindihan nyo ba? Kaya yung mga asawa ninyo, yung mga partner ninyo sa buhay, kapag pinagbabawalan kayo makipag-chat sa ex ninyo, hindi dahil insecure sila, kundi dahil iniingatan nila yung relasyon na meron kayo kasi malaki ang possibility na mafo-fall tayo sa mga ex natin kasi nga minahal na natin sila before, ba't hindi natin mamahalin ngayon? Gets nyo ba? Kaloka. At isa pa ate, hindi ko rin talaga makita yung logic at yung point na maglalagay siya ng pictures ng ibang babae sa bed niya. Talaga yung magete kasi before work ako, ngayon full-time mom na kasi wala talagang mag-alaga sa mga bata. Oh. Parang, iba kasi yung life pag may work ka, di ba? Yeah. Kesa sa full-time mom ka lang. Totoo. Parang napansin ko, siguro dahil hindi na ba ako attractive, kaya ganon. Kasi siyempre, pag may work ka, mapag-aayos ka talaga. Pero pagka nasa bahay ka na lang or lost ng ganon. As a mother, di ba, nag-iiba rin talaga yung mga features natin. At saka, iba na kasi ang priority natin. Hindi natin priority ang pagpapaganda. Ang priority mo na ngayon, yung pamilya, di ba? Yes. Kasi, nakita naman ako, accidentally talaga lang yun na nabuksan ng anak namin. So ngayon, sa anong gusto namin? Oh. Hindi ko alam kung paano nabuksan ng anak ko. Sabi niya, Mami, manonood ako YouTube. Tas nabukisan niya na lang bigla. Oo. Siya kasi ayoko rin talagang titignan yung cellphone niya kasi napakalaki talaga ng trust ko. Tapos yung pala may ganun, no? Biruin mo, 10 years muna bago nagkaroon ng ganyan. Pero bottom line, ate, anong ginawa ninyo? Are you resolving that conflict? Ito pa ang ko sa kanya. Yung mga concerns ko na sinasabi ko sa kanya lahat na nakakasakit sa akin. Sinasabi ko sa kanya kung ano yung feeling ko sa ganito. Tapos parang sinabi ko rin na hindi ako komportable na friend mo pa yan sa FB. Pero hindi niya yun. So, okay lang, sige. Kung ayaw niyo mag-unfriend sa isa't isa, di okay. Sabi kong ganon. Pero sabihan mo ko kung saan ba talaga ako. Kasi 10 years na tayo, tapos may mga anak na tayo. So, anong sabi niya naman? Wala, hindi siya sumasagot. Tapos, pumikit lang siya ng mata, tapos natulog. Ay, pak, di ba? Wala pa kayo. Kahit umiiyak at pagdamag. Walang pake. Ang hirap niyan, ate. Pero ito to be fair lang naman, I think it's workable. Yung relationship nyo naman is hindi kinakailangang maputol, hindi kinakailangang tumigil, hindi kinakailangang hiwalayan lahat ang solusyon. What I mean to say by workable is that, mapag-uusapan nyo siya. Yung nangyari, kung meron mang hindi magandang nagawa yung partner mo sa buhay, mapag-uusapan nyo siya. Pero kailangan yung pag-usapan. Hindi pwede na itutulog niya na lang. Yun yung nakaka-hurt sa akin kasi pilit ko talagang inaayos kasi syempre ilan yung anak namin tapos yung parang nadededma yung sarili ko. Yung parang anong tawag pa doon? Yung nadededma yung feelings ko or yung disregard yung disregard niya o invalidate niya yung feelings ko. Yeah, I understand. Kaya ang hirap talaga. Kaya sabi ko, mas magbuti pa ata, bumalik na lang sa trabaho. Nagtatrabaho ko, siyempre I can provide for myself. Pagka-trabaho, asa ka lang talaga. Yeah, naiintindihan ko. Gusto mo nang umalis, di ka makakaalis kasi unti mo pamasahe, wala ka. Yeah, I understand. Ay, isang hirap ng pinagdadaanan ni ate girl. Pero oo, naintindihan kita at yung reasons mo naman to really be sad is valid naman talaga. I really just wish and hope na maintindihan niya ng mga lalaki kasi karamihan ng mga ganyan na nagbabaliwala ng feelings yung mga lalaki kasi feeling nila hindi worth it na pakinggan yung nararamdaman ng babae. Pero sa isang babae, napakalaking bagay na pinakikinggan nyo kami. Kahit hindi nyo kami advisean, pakinggan nyo lang. Make us feel important and valuable. Kasi yung nararamdaman ng isang tao, lalaki o babae, is mahalaga. 'Di ba? So, kung lalo-lalo pa na, kapag nasasaktan yung tao, tapos lalo-lalo na kung ikaw yung dahilan ng kinasasakit ng tao.
Diba? Mas lalong dapat mo siyang pakinggan. And sometimes, tayo namang mga tao, tayong mga babae, sa lahat ng mga audience natin, madali naman tayo magpatawad eh. Lalo na kapag mahal natin yung isang tao, maintindihan natin yon. Pero sana, give us listening ears. Bigyan nyo kami ng tenga na handang makinig at puso na handang magpakumbaba. Kasi kung wala kayo niyan sa isang relasyon, I doubt kung magiging masaya yung relasyon ninyo. Baka yung relasyon niyo for survival na lang. Pero yung relasyon ninyo na magiging masaya kayo, mahirap yon. Kaya siguro ito na lang ate, kung may chance ka na iparinig na lang itong sermon ko, parinig mo na lang sa asawa mo. Sana sa mga asawang ganyan, no, pag-usapan. Huwag yung babaliwalain ninyo. Kasi kung may pagkakamali man o walang pagkakamali, pag-usapan ninyo at pakinggan ninyo, huwag nyong isipin na baliwala yung sinasabi ng asawa ninyo or hindi mahalaga. Kasi bawat araw at bawat salita na lumalabas sa asawa ninyo, lalo na kapag nasasaktan, mahalaga yan. Kasi ito yung isipin ninyo sa buhay, ha. Alam niyo sa buhay, tayo ay nagtatrabaho para sa mga mahal natin sa buhay. Kaya ka nga nag-OFW eh. Kasi para may mai-provide ka sa family mo. Tapos, hahayaan mong masira yung family mo. So, dapat ang priority pa rin natin yung asawa natin. Priority pa rin natin yung anak natin. Priority pa rin natin yung relasyon natin sa kanila. Because at the end of the day, yung trabaho mo mawawala, yung pera mo mawawala, pero yung pamilya mo na mahal ka, sasamahan ka sa hirap at ginhawa. Girl, I don't have the solution to your problem right now, but thank you for sharing. And I really hope and I really pray na kahit pakinggan ka lang ng asawa mo, kasi malaking bagay na sa'yo yon. Yun talaga. Magsisimula doon. Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.